Ay. Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Bel Sotri. Ang sabi niya, magandang araw po sir. Ang tanong ko po ay kung ang bullet weight ay nakaka-apekto sa pelt recoil ng handgun. Halimbawa sa 1911 45 ACP, alin ang may mas malakas na recoil? Ang 230 grains o ang 180 grains na bala? Thanks po and God bless. Okay, so bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang kayong pasalamatan, lalo tigit yung mga nag-share, nagla-like at nagko-comment ng magaganda sa ating YouTube channel. Dahil patuloy naman tayong dumarami at marami ang nakakagusto sa ating pagtuturo dito sa YouTube. At maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakakatulong sa ating revenue na kung saan yung ating mga estudyante na mga anak na single parent, 6 sila, ay natutulungan natin sa kanilang pag-aaral na bibigyan natin ng allowance o pambaon. At maraming salamat din do sa mga nagpadala dyan sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan, anak ko yan, wala po kang binibintang baril. Yan po ay tresorera ko. At yung mga pinadala ninyo dyan ay nakakadagdag naman o na bibigay natin pambaon sa kanila. Okay, at lalo tigit maraming salamat kay Noli Pizza America sa pinadala niyang mga sa ating mga premier videos. Nakatulong ng malaki yan sa pambili ng mga school supplies ng ating mga estudyante. At gayon din kay Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubil Platon. Okay, at ang Panginoon na lang bahalang gumati sa inyong mga kabutihan. Ayan, at sa katanungan ni Bel Sotri, pagdami ba ng powder ay paglakas ba ng recoil? So, hindi, para ako ay mas paniwalaan ninyo, ay kukuha tayo ng mga expert. Kasi yung iba ay hindi naniniwala doon sa mga binabasa natin. Kung hindi kayo naniniwala sa Google, ay wag na kayong manood. Dahil ito ay, gusto ko ay manggaling sa iba. Yun namang iba, ang gusto ay manggaling sa atin. So, hindi ko nagagawin ang mag-testing pa sapagkat napakahaba, mahirap gumawa ng content. Ay babasa na lamang tayo sa sa Google. Okay, ang sabi sa Google ay ito. Ito yung mga mas expert pa sa atin. Hindi po tayo, may mas expert pa sa atin. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ko mo alam ko, madaling sagutin yan ng oo o hindi. Pero ano ang prueba mo? Okay, babasa tayo sa ng mga expert. Ang kaso yung iba, sasabihin, binasa mo lang naman yan. Hindi mo naman napatunayan yan. Ay mas expert ito sa akin. Kung hindi kayo naniniwala sa Google, ay wala na akong pakialam sa inyo. Okay, so ang sabi dito sa Google, ito, gunpowder contribution. Ito ang sabi, the weight of the gunpowder along with the bullet's weight and velocity contribute. Ano yung nakaka-contribute? Nakakadagdag. Yung bullet weight ay yung gunpowder weight, yung dami ng powder ay nakaka-contribute, nakakadagdag to a total recoil force, sa total na lakas ng recoil. Ano yung force? Force ay push or a pull. Yung push, ang push ay yung pagsipa o pagtulak. In some cases, with a lighter bullet and faster velocities. Merong some cases naman, yung lighter bullets at faster velocities, the powder gas existing the barrel can contribute significantly to the recoil. Sometimes even more than bullets itself according to shooting times. According to shooting times yan depende rin yan doon sa ginamit na powder. Tingnan natin. Powder choices. Ito yung mga powder choices and recoil. Different types of gunpowder.
hindi ko mo marami yung mabigat yung powder ng isa, magaan yung gunpowder ng isa, ay iba-iba naman ang klase ng gunpowder. At saglit lang. Okay, papakita ko sa inyo yung mga iba-ibang klase ng gunpowder mamaya. So, ang sabi dito ayo, different types of gunpowder have different burns, rates, and densities. Okay, hindi ko mo naman mabigat yung isa. So, titingnan din natin kung anong klaseng gunpowder Merong mga smokeless, merong mga fast burning, merong slow burn. Kamukha nito. Merong mga pino, ito yung mga kinuha sa mga pistol, mga fast burning yan. Yung sa mga rifle naman, kung mapapansin niyo, para siyang mga mahaba. Ayan, mahaba siya. Mahaba siya, para bang yung pag nagbukas kayo ng lapis, yung karbo ng lapis, parang gano'n na pinutol-putol. Ayan, mga slow burning yung nasa rifle. At nag-testing din ako, magawa ng bala o ang tawag dito, nakalimutan ko na to. Nag-testing din ako nitong mga ganitong powder, ay talagang hindi uubra sa mga short barrel dahil hindi nasusunog agad. So mahina ang putok nito, hindi lahat ay nasusunog. Okay, so nag-reload ako nito, nag-testing ako nitong mga ganito. So hindi ito ay magiging squib lamang yung inyong bala, hindi lahat masusunog. So huwag kayong gumamit ng mga gunpowder na ito. Makikita ninyo mahaba. Gunpowder ng rifle. So mabigat 'yan, pero hindi naman 'yan masusunog. So depende 'yan sa gunpowder. Kaya sabi dito, powder choices and recoil. Different types of gunpowder have different burn rates and densities. Hindi pare-pareho, which affect how much force they produce or given weight. This means that charging powder can affect the felt recoil even with the same bullet weight and velocity. Kahit papareho ang bigat nung inyong nilagay na gunpowder, magkaiba naman ang brand, ay magkakaiba rin ng recoil yan. Kaya nung ako nagre-reload pa, ay may nakalagay doon sa label ng halimbawa Bitabore. Okay? Kalimitan kong ginagamit Bitabore. Ay nakalagay doon ano ang iyong weight ng iyong head. Projectile mo, anong weight. Ito ang suggestion, ito ang major load, ito ang minor load na ilalagay mong weight. Yun, nakalagay yun doon. Kaya, sinusunod yun ng mga nagre-reload. Hindi man kumo pareho hindi rin kumo pareho. Kaya, ang sabi nung sa una natin binasa, yes, nakakadagdag pag mas maraming powder. Kung parehong powder na brand ang iyong ginamit. Pero may choices ng powder, maliwanag tayo. Kaya hindi ko ito sinagot ng yes and no. Kasi may magko-comment naman diyan, ay paano kung hindi man pareho ang ang brand. Alam ko na yung mga mas magagaling pa diyan. Kaya ito ginawan ko ng video. Paano kung hindi pareho ang brand? Parang gasolina, may high octane, may ang tawag dito, may regular. Hindi pare-pareho, iba rin ang gasolina ng eroplano. Parang ganoon din 'yan. Iba rin ang diesel. Ang diesel, pag sinindihan mo, hindi kagad kumakalat ang apoy. Ang gasolina, makaamoy lamang ng apoy, siklab na agad. Parang ganoon din 'yan. So, again, maliwanag. Hindi ko mo mabigat o marami ang powder nung isang bala ay
mas malakas ng recoil nun. Hindi ganon. Kung pareho ang kanilang powder na ginamit, pwedeng yung mas madaming powder ay mas, kasi kaya kaya dun sa tanong niya ay alin ang mas alin ang sabi niya, alin ang may example siya dito. Halimbawa, sa 1911-45, alin ang may mas malakas na recoil? 230 grains o ang 180 grains? Hindi natin masasagot yan ng mas malakas yung, baka pareho lang yan. Kasi hindi naman binanggit yan yung ginamit na powder. O, naintindihan na ninyo? Hindi ko mabigat yung 230 grains at 180 grains, ay malay mo kung magkaiba ang brand niyan. Ay, ang layo ng diferensya, 230 at 180 grains. Bakit ano yan? Magkaiba ng powder yan. So, naintindihan na ninyo? Nasa powder din yan. Marami po ang brand ng gunpowder. May smokeless, may slow rust, may black powder, basta marami yan. Hindi ko na matandaan dahil matagal na ako hindi nagre-reload. Ang natatandaan ko lang, yung brand na ginagamit ko nun ay Bitabori. Yun ang kagamay ko na. At nakalagay naman doon, caliber, projectile weight, suggested na dami ng powder, yun ang nakalagay doon. At doon sa maximum, huwag kayo susubra doon sa maximum. Ayun ay mayroong mga P+ na yun. So, ayun ang dyan. Hindi po ko mabigat, mas malakas. Nasa brand o pag parehong brand, yan. Yung mas marami, mas malakas. Yun ang sagot dyan. Kaya hindi ko sinagot ito ng yes or no Kasi, alam ko, mas maraming magagaling pa sa inyo dyan. Okay, kamukha nung mga ganito. Baka sabihin namin, hindi mo naman tinisting yan. Ito, tinisting. Ay, hindi ko naman pwede ipakita sa inyo. Giba ang ating range dyan. Okay. So, lahat ng mga bala, pinag-aralan natin. Yung iba, pinagbibiak natin para malaman natin kung nasa loob niyan. So, ang powder ng mga ganito, malalaki, parang parang yung ng lapis, yung carbon ng lapis. Pag biniak ninyo lapis, parang ganon. Ito nga, ayan ang lalaki. Ayan makikita ninyo, ito, pino. Ito yung sa mga short barrel, yung mga pistol. So, yan ang sagot dyan. Kung pareho ang brand, ulitin ko, kung pareho ang brand ng powder, mas marami, mas malakas. Dahil dun ang sabi pa dito, basahin pa natin yung iba. Bakit? Different types of gunpowder have different burns. Okay. Different gunpowder ay may pagkakaiba ng burn rates, densities, which affect how much force they produce given weight. Yung kanilang different burns ay nagkaka-effect ng anong lakas ang kanilang napoproduce sa given weight. This means that charging powder can affect the felt recoil even with the same bullet weight and velocities. So, okay yan. Example, 90 in 9mm Luger with 125 grains bullet. If you increase the powder charge to achieve the same velocity, you will experience more recoil because the increased gas pressure from the powder charge to the recoil. So yun. Kaya merong powder choices na sinasabi pa dito So, hindi ko na ipapaliwanag sa inyo yung sinasabi dito na yung more gunpowder results in getting force pushing the bullet forward which due to Newton's third law. Yung Newton's. Yung pinaliwanag ni Newton's, yung centrifugal force. Okay? Yung pwersa na paabante, may pwersa din na paatras. Kaya nagre-recoil. So hindi na natin ipapano yun. Ibang topic na yun. Baka
Sabihin naman ninyo, hindi ka naman teacher. Lecture ka pa ng centrifugal force at yan kay Newton's law. So, napagdaanan naman natin yan nung tayo nasa high school pa. O sa college tayo. So, iba na yon, ibang topic na yon. Ang ano dito ay yung bigat ng powder. Hindi magkakapareho yan. Depende sa klase ng powder. Parang mga kutsing pangarira. Iba ang ginagamit nilang gasolina. Dahil kumbaga ay fast burning. Okay, may slow rust burning, napaliwanag ko na yung diesel at gasolina. So ganun yan. Yung diesel parang gunpowder ng Yan ay halintulad ng gunpowder ng mga ganito. Marami, mahaba ang barrel, mas marami naman ang nasusunog niya, pero slow rust burning. So yan, at wag na natin pahabain yan. At sana nasagot ko ng tama. At kung hindi kayo naniniwala sa binasa ko, ay hindi na ako magtitesting. Baka patistingin pa ninyo ako, sabihin, dapat ikaw magtesting yan. Hindi na, hahaba pa tayo, magre-reload pa tayo, magtitimbang pa tayo ng powder, mga ganun. Mayroon namang mas magagaling sa atin na nagpapatunay na Ako naniniwala sa mga yan, kasi mas magaling, naniniwala ako na mas magaling sila sa akin. Okay, hindi po ako ang pinakamagaling sa lahat. Ako ay kahit alam ko ang sagot kahit alam ko ang sagot, kukuha ako ng ebidensya, hindi galing sa akin. Ganyan sa korte. Sa korte, hindi paniniwalaan, hearsay ka. O ikaw lang ang gumawa niyan, paano kung nandaya ka? Paano kung dinaya ko lang? May daya yan Parang magic. Paano kung minagic ko lang? Itong mga ito, hindi ito magsisinungaling. Okay? So, kung hindi kayo naniniwala sa binasa ko, ay bahala na kayo sa buhay ninyo. Meron kasi hindi naniniwala sa mga binabasa ko. Google yan. Hindi ko yan kinuha sa Facebook. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-Smith din naman. Sana may natutunan kayo. At ang sagot ko dyan, ulitin ko, mas maraming powder, mas malakas ang recoil. Mas mabigat ang bala, mas malakas ang recoil. Pag bigat ng head, mas malakas ang recoil. Pero, depende sa inilagay mong powder. Kung anong klaseng powder ang nilagay mo dyan. Okay? So, yan ang kasagutan ko dyan. Yan ang nabasa natin. At, gaya ng sinabi ko sa inyo, nagsubok akong mag-reload nitong nito ay nag-squib. Kaya wag na kayong mag-reload at gamitin ninyo itong mga pinagtanggalan ng bala ng rifle. Mag-i-squib lamang ang inyong mga baril. Okay? Thank you very much. Hanggang sa muli. God bless us all.